Hindi inaasahan ang biglaang pagpanaw ng nagbitiw na Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral. Itinuturing siyang central figure ng Office of the Ombudsman pagdating sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control scandal. Dahil mayroon umano itong listahan ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura ng bansa. It's information that has reached us, reports that have reached us na meron talaga siyang listahan sana ng mga tao na nag-insert ng mga projects sa budget. So, hindi pa natin nakikita itong listahan. Now, I mean, of course, it's an unfortunate thing that this had happened, pero for those who do have access sana sa kanyang mga computers, whether personal or for work, which may contain itong mga listahan na to, we urge them to please come forward with this list and give the same to us here at the Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, December 3 o 2 linggo bago pumanaw, nagpunta pa si Cabral sa kanilang opisina at nakipag-usap sa nasa 5 prosecutors ng Ombudsman kasunod ng imbitasyon para sa questioning. Mayroon na umano itong koordinasyon sa kanyang mga abogado at nagpakita pa ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit dahil sa biglaan nitong pagkamatay, naniniwala ang ombudsman na nasa naiwan nitong gadgets ang mga mahahalagang ebidensyang kanilang kailangan. Kaya tayo, that's why time is of the essence now. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito. At the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation of the flood controls. Samantala, bagamat napawi na ang criminal liabilities dahil sa kanyang pagpanaw, posible pa ring habulin ang civil liabilities ni Cabral para sa mga mapapatunayang ill-gotten wealth nito. Lalo na at isa rin siya sa mga malalaking individual na iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa mga aligasyon na siya ang nasa likod ng mga maaanomalyang budget insertions sa National Expenditure Program na may mga katumbas na kickbacks. Kahit po pumano ang isang tao, accountability still has to be exacted, especially when it involves public funds. So our hope and our goal here is to make sure that every proven amount, every cent, every peso na malaman natin na nanakaw pala at nandyan sa estate ni former Yusek Cabral, ay kailangan talaga kunin pa din at isole sa gobyerno. Giit pa ng tagapagsalita ng ombudsman, hindi mapapabagal o mapipigilan ng mga nangyayari ang kanilang mga investigasyon. Magagamit pa rin ang mga naiwan ni Cabral na dokumento, litrato o anumang impormasyong maaaring makapagpatibay sa mga kasong kanilang isasampa sa korte. Dagdag ni Clavano, naging parte ng usapan kasama si Cabral ang proteksyong kayang ibigay sa kanya ng ombudsman dahil iniiwasan nilang malagay ito sa peligro, lalo na at malalaking impormasyon ang hinihinalang hawak nito. But I think the situation speaks for itself na talagang we are in dangerous territory here dahil maraming nasasangkot na malalaking tao. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.